Yung day 68 na ng ating transfer powers. Konting-konti na nakakawan na tayo. Tsaka itong muulan habang nag-voice over tayo. Pero okay lang yan. Yan ang masarap na panahon. Muulan na ganyan. Huwag nang matatapat sa may event tayo. Tsaka yun yan. Nag-try ako na nagbabawal ito ng konti ng upuan. Kasi yung mga nakaraan napakataas ko mag-upuan. Pero mas komportable kasi ako ron, mas parang hindi ngawit yung braso ko, yung balikat ko. Kasi pag mababa pa tapos mataas ang drums, nangangawit yung balikat ko. Kaya nagtaas ako ng upuan para parang mas mababa sa akin yung braso. Parang gano'n lang, kumbaga talaga ano lang yan komportablehan. Wala namang tamang posisyon sa pagka-drums, pero meron mga angulo kung ano yung mas okay sa'yo. Kaya yun, explore nyo lang kung saan yung magiging komportable yung katawan nyo. Syempre, yun mas gamitin nyo, mas lagi nyo gawin. At saka yun nga, patuloy lang tayo sa pakikinig nyo kila Maestro Michael Alban. Palagi tayong paulit-ulit natin pinanonood yung mga lesson nila, kasi talagang kailangan ko din ng mentor, o kailangan ko rin ng magiging teacher talaga, kasi iba talaga yung marami tayong pinupulutan, mga techniques o mga ayun nga, mga pattern lang naman talaga yan pero yung pag-execute at saka yung pagpapatunog, malaking bagay sa atin yan. At saka yun, talagang sabi nga ni Maestro Michael Alba, iba pa rin talaga yung dynamics ng acoustic drums kaysa sa electric drums. Masyado talagang masarap ang acoustic kaysa sa electric drums, kasi nga kumbaga sarili mong patunog yun yung nagagawa mo dun sa acoustic drums kaysa dun sa electric drums. Sa electric drums, kumbaga masarap na siya, pero kumbaga yung dynamics minsan hindi nagiging accurate. Iba kasi talaga rin sa lalo na live performer tayo. Iba yung energy na binibigay ng crowd, at ayun din yung energy na ibibigay ng acoustic drums. Pag nararamdaman natin parang kailangan maglakas, kailangan naman maghina, kasi humina yung mga kasama natin sa banda, kumbaga tayo nag-a-adjust. Ayun yung parang kasarapan sa acoustic drum. Hindi kagaya sa ngayon ng electric drums na parang monotonous yung tunog na medyo hindi ganun. Kahit sabihin natin humina na konti, pero hindi ganun kay dynamics. Parang monotonous pa rin niya, pero siyempre masarap at napakaganda sa pakinggan din ang electric, pero iba pa rin talaga ang acoustic drums. At saka yun, dahil nga halos lahat pa rin sa mga concert talagang acoustic drums pa rin ang gamit. Pero syempre ngayon sa mga gig o racket na meron acoustic band, o sa mga bar, marami na rin nagsiset up ngayon ng electric drums. Pero ayun nga, may paano, kailangan din natin mag-adjust, pero iba pa rin talaga siguro. Wala pa rin talaga makakapagpantay sa acoustic drums kahit na mumurahin drums siya, kahit na mamahalin drums. Iba talaga ang acoustic drums. Talaga nandiyan yung resonance o vibration na talagang iba yung pagkaano. Basta yun lang. Tsaka yan, kaninang umaga nandito si Jairus, tinuruan ulit natin ang note reading at saka yung mga rudiments, mga basic rudiments. Tsaka unti-unti, hindi ko naman pinupwersa yung ganitong teknika, ganyan. Kung baga unti-unti natin siya para kung ano yung makita ko na pwedeng i-develop o pwedeng mahiligan niya o yung likas sa kanya tayo. At saka yun, lagi kong pina-exercise sa kanila yung left right, kasi diba kagaya natin mga kanan tayo, yan, katulad yan, puro halos kanan din siya Gusto ko ma-develop kagad sa kanya yung left, kasi napakalaking tulong pag sa isang drummer pag na-develop mo kagad ang kaliwa mo. Advantage na yun. Yan,
bilang murang edad, sabi ko nga, i-develop na namin para makasanayan niya hanggang paglaki niya. So ayun, sa mga tropa natin dyan, hanap din kayo ng mga tropa nyo na kapwa nyo drummer. Pwedeng mag-share-sharean kayo o turuan nyo rin yung mga mga ibang tropa natin dyan. Iba pa rin yung may nagtuturo, iba pa rin yung may nagiging model tayo. Basta hanap kayo ng mga magiging teacher nyo o na pwede kayo magpaturo. Huwag kayo mahiya magtanong-tanong. Ayun lang. Thank you.